Sa ikalabindalawang round, isang Diyos ang muling bababa sa arena. Si Odin. Hindi upang maghari, hindi upang manakop, kundi upang wasakin ang lahat. Ngunit laban sa bangungot na iyon, itinaya ni Brunhilde ang isang pangalan. Sakate Kintoki. Isang mandirigmang nakipaglaban ng 79 na beses kay Buddha. At kahit minsan, walang nanalo sa kanilang laban. Alam natin kung gaano kalakas si Buddha, hindi ba? Ngunit kung mayroong nakasabay sa kanya sa loob ng 79 na laban, kung ganon, gaano kaya katindi ang taong haharap kay Odin? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 107. The End of the World. Sa simula ng kabanata, makikita ang larawan ng tatlong natitirang mandirigma ng sangkatauhan. Si Sakate Kintoki at Michael Nostradamus ay parehong nakangiti, puno ng kumpiyansa, samantalang si Gregory Rasputin ay nananatiling silhouette lamang, tila isang misteryo na hindi pa lubos na inilalantad. Sila ang tatlong pagpipilian ni Brunhilde para sa susunod na laban, at sa bawat hakbang ng mga pangyayari, mas lalo itong umaayon sa kanyang plano. Lalo na ngayong nakamit na ng sangkatauhan ang ika-6 na panalo, lamang na sila, at isang panalo na lang ang kailangan upang tuluyang makamit ang tagumpay laban sa mga Diyos. Sa isipan ng Valkyrie, malinaw na, mapipilitin si Odin na lumaban sa ikalabindalawang round. At iyon mismo ang matagal na niyang inaasahan, ang pagkakataong mapatay ang Chief God ng Norse Pantheon. Bumalik ang tagpo sa naging pag-uusap ni Brunhilde at Odin. Nang ihayag ni Brunhilde ang kanyang hangarin, ang kamatayan ni Odin, isang malamig na titig ang binigay ng Diyos. Para kay Odin, isang katawa-tawang pantasya lamang iyon. Sa kanyang paningin, imposibleng mangyari na siya ay mapatay ng isang hamak na Valkyrie. Idinagdag pa niya, na ang lahat ba ng pagsasakripisyo at paghihirap ni Brunhilde ay para lamang sa isang bagay na kasing babaw ng pag-ibig. Mula sa puso ni Brunhilde, dumagundong ang sagot, oo, para sa pag-ibig nga. Ngunit lalo lang itong ikinatawa ni Odin. Para sa kanya, nababaliw na si Brunhilde sa mga ginagawa nito. Ngunit sa kanyang mga salita, inilantad ni Odin ang isang madilim na lihim, si Siegfried, ang minamahal ni Brunhilde, ay itinakda ng kapalaran na mamatay at magsilbing vessel para sa muling pagkabuhay ng mga primordial gods. Inaasahan niyang mabibigla ang Valkyrie, ngunit nanatiling matatag si Brunhilde, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Napaisip si Odin, mukhang matagal nang alam ng Valkyrie ang sekretong kanyang ibinunyag. Hindi man niya alam kung saan nakuha ni Brunhilde ang kaalamang iyon, isang bagay ang tiyak, walang makakahadlang sa kanyang mga plano. Ngunit dito na nagtanim ng katanungan si Brunhilde, bakit kailangang si Siegfried, at pati ang buong sangkatauhan, ang isakripisyo para sa muling pagbabalik ng mga primordial gods. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Odin? Ang kanilang kapangyarihan ba ay gagamitin upang sakupin ang buong Valhalla? Subalit ang naging tugon ni Odin ay higit na nakapangangilabot kaysa sa inaasahan. Hindi raw niya layong sakupin ang kalangitan, nais niya itong wasakin. Ang Helheim, Midgard at Valhalla, walang pagkakaiba, lahat ay gugunawin. At matapos iyon, ang mismong universo ay kanyang tatapusin. Walang matitira, walang maliligtas. Nanlamig si Brunhilde sa kanyang narinig. Sa dibdib niya ay damapo ang bigat ng isang kinabukasang tila nakatakdang magwakas. Sa mata ni Odin, kumikislap ang bangis ng isang Diyos na wala nang kinikilalang batas kundi pagwasak. At bago siya tuluyang lumisan, ipinahayag niya ang pasya, siya mismo ang lalaban sa ikalabindalawang round. Hindi raw dapat natalo si Loki, ngunit ngayong nagkagayon, siya na ang bababa sa arena. Sa malamig na tinig, iniwan niya ang isang tanong, alin kaya ang mananaig, ang kabaliwan ni Brunhilde, o ang kanyang sariling hangaring buhayin ang mga primordial gods? At sabik siyang masaksihan ang magiging wakas. Ngunit hindi natinag ang Valkyrie. Sa kabila ng kilabot na dumagundong sa kanyang pandinig, nagawa niyang tumindig ng buong tapang. Itinuro niya si Odin, at sa malamlam ngunit matibay na tinig ay ipinaalala na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, mula pa sa pagsisimula ng Ragnarok. Napalingon si Odin, at sa kanyang mata ay sumilay ang kakaibang kumpiyansa, isang tapang na walang pag-aatubili, handang sumalubong sa kanya. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nasa harap pa rin ni Brunhilde ang mga larawan ng mga natitirang mandirigma ng sangkatauhan na posibleng sumabak sa Ragnarok. Ngunit ngayong oras na para pumili, ipinagkatiwala na niya ang desisyon sa matagal na niyang napili mula pa noong simula, ang mandirigmang itinadhana laban kay Odin. At ang pinili niyang iyon ay walang iba kundi si Sakate Kintoki.
Para kay Brunhilde, siya ang tanging may kakayahang magpabagsak sa chief god ng Norse Pantheon. Lumipat ang eksena sa isang payapang lugar. Sa harap ng isang putol na puno, nakatarak ang dambuhalang palakol. Sa tapat nito, tahimik na nakaupo si Kintoki. Ngunit biglang naputol ang katahimikan nang dumating ang matalik niyang kaibigan, si Buddha. Agad niyang ibinalita, ang makakalaban nila sa round 12 para sa panig ng mga Diyos ay si Dindin. At ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Odin mismo, isang palayaw na siya lamang ang may tapang gumamit. Habang naglalakad, ikinwento rin ni Buddha ang isang kakaibang karanasan. Kagagaling lang daw niya sa tindahan at binili niya lahat ng lollipop na may tatak na Buddha chops, naruroon rin sa tindahan sina Shiva at ang mga kaibigan nito. Doon, nagtanong si Shiva kung bakit siya kumakain ng candy, gayong ipinangangaral niya na ang tao ay dapat lumayo sa makamundong pagnanasa. Nainis si Shiva, ngunit nanatiling kalmado ang tugon ni Buddha. Aniya, kung patuloy nakakapit si Shiva sa mismong ideya ng pagbitaw, iyon man ay isang uri ng pagkakapit. Hindi raw siya alipin ng pagnanasa, kaya't kahit bumili siya ng candy, wala itong lakas upang igapos siya. Nanlaki ang mga mata ni Shiva at ng kanyang mga kasama. Kung naroon si Kintoki, tiyak na hahagalpak siya ng tawa sa kanilang mga itsura. At gaya ng inaasahan, hindi mapigilan ni Buddha ang pagtawa habang muling ikinukwento ang pangyayari sa kaibigan. Nagpasalamat si Kintoki. Hindi raw siya sanay na nakikita si Buddha na nagpapagaan ng loob ng iba, ngunit alam niyang iyon mismo ang ginawa ng kaibigan, ibinaba ang tensyon bago magsimula ang laban. Ngunit kahit pa si Odin ang kanilang makakaharap, tiniyak ni Kintoki na ni katiting na takot ay wala sa kanya. Ngumiti si Buddha, ngunit agad ding nagbigay ng mabigat na paalala, siguraduhin daw ni Kintoki na makakabalik siya ng buhay. Doon niya ibinunyag ang nakakikilabot na katotohanan, wala pa ni isa sa kanila ang nagwawagi sa mahigit 79 na laban. At ang susunod ay ang ika-100. Habang dahan daw ang lumalapit sa kanyang palakol, sagot ni Kintoki na batid na niya iyon. Kaya iminungkahi niya na sa susunod nilang pagsabak, gawin nilang hapa-sumo ang labanan. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Buddha. Ngunit hindi pa iyon ang oras. Kailangang tapusin muna ni Kintoki ang nakatakdang tunggalian sa round 12. Sandali lang daw siyang mawawala, aniya. Aasikasuhin niya muna ang istorbo na si Odin, upang agad siyang makabalik at maipagpatuloy ang kanilang ika-100 na bakbakan. Mula sa putol na puno, binunot niya ang dambuhalang palakol. Sa gilid, muling nagpaalala si Buddha, si Odin ay tunay na malakas, alam ba iyon ni Kintoki? Ngunit kahit batid niya ang kapangyarihan ng Diyos, hindi siya nagpakita ng alinlangan. Sa isang iglap, iniikot-ikot niya ang palakol sa ere na Wari ay kasinggaan ng bulak, kasabay ng kanyang matatag na pahayag, tatapusin niya si Odin. At sa huling panel, habang nakatanaw kay Buddha, buong tapang niyang idineklara. Si Odin at siya, iisa lang ang hangarin. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa digmaan. Mga bayani nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga upil, pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan.